ng libre pag-aaral po, language tutorial program dito po sa Barangay Santa Cecilia. Na kung saan, ang sino man ang inyong kamag-anak, anak, kabarangay, lahat po sa ating mga sanggunian po, sa committee po ng education, please pakisabi po sa ating mga kabarangay, lahat yung mga wala pang trabaho, sa halip na kayo magtambay habang nag-uuli, pwede po kayo pumunta sa akin habang nangingista. Sino pa mga mangista? Lahat, karamihan. Okay. So, kayo po ay pumunta, umattend, mag-enroll, sa ating pong libre pag-aaral ng salitang Nihongo. Ito po ay kung saan ang numero 1 kailangan ng isang tao na nais mag-abroad papuntang Japan. Ito po ay libre. At pag kayo po ay natuto ng salitang Nihongo, yun po ang isang ticket papunta doon po sa Japan. Na kung saan, pwede kayo mag-apply bilang farm worker. Ang farm worker po sa Japan ay 6,000 po ang sahod. So wala kang gawin din kundi magtanim at mag-harvest. Napaglaan po ng trabaho sa Japan pagdating po sa agriculture. Kaya yan po ang isa sa programa ng Salvation Rosales. Sa talagang po naniniwala, ay hindi pa ako naniniwala sa kasabihan na opportunity knock at once. Ano po? Yung opportunity na po ay bihira ng dumating. Kaya dapat daw ay i-grab. Ano po? Ano daw po? Ano po? Okay. Dapat po ay i-grab agad natin, di ba? Pero, ang paniniwala po ng Salvation Rosales, sa pamumuno ng inyong lingkod, we are not waiting for the opportunity to knock, but we are creating opportunity. Kaya nga po, sa pagtulungan po ng ating mga kaibigan sa Bansa Japan, tayo po ay nagkaroon ng programa na sino mang taga-Calawag ang makapag-aaral ng salitang Nihongo, ay meron po kayo napakalaking pag-asa para makapagtrabaho sa Japan. So yan po, nais ko pipili sa inyo, hindi yung aking sarili. Okay, ulitin ko po, sino po mga mangista? Napakarami na po ng mangista din Ang tanong, wala na si Kapitan Binto. Last time po nag-usap kami ng Kapitan Binto. Ito ay tungkol po sa mga nagpapaputok. Sino po nagpapaputok dito? Wala! Ha? Wala! Pag madaling araw? Pag madaling araw? Ikaw ba dyan? Parang, meron ka naman. Sorry meron ka naman pinaputokan? Kasi nagpapaputok? Meron ba sa barangay at tulayan nagpapaputok na sa dagat? Wala! Wala! Di ba? Wala! Ang tanong ay sino? Wala! Nakita niyo na ba? Wala! Nag-usap po kami ng inyong ama sa barangay. Sabi niya sa akin, kilala niyo ba kung sino ang kauna-unahan po ng barangay na nagpapatayo ng bantay dagat, bantay kalikasan dito po sa may bayang dagat ng Distrito 8? Ha? Ang inyo pong lingkod, ang sabi ng iba, ako daw po ay baguhan, walang magagawa dito sa bayan ng Calawag. Pero, pasensya na po kayo, wala akong kasama, para magpida. Ikibito ko lamang po sa inyo. Ang inyo pong punong barangay sa Barangay Santa Cecilia ay siya rin pangulo ng mga kapitan sa Distrito 8. Ano po? Sa madaling sabi, bagaman baguhan ang inyong likod, pinagkatiwalaan bilang pangulo ng mga kapitan sa Distrito 8. At dahil po dyan, ang aking tungkulin, isa sa tungkulin natin, bantayan po ang baybayang dagat ng Distrito 8. Nakakalot nga lang at sabi po sa akin, Kapitan Binto, ay, doon po sa amin sa Barangay Santa Cecilia, wala na halos nagpapaputok kasi mayroong bantay. Kaya nga lang, ang problema, sa halip daw doon kaputok, ay dito na dumadayo. Ito ba? Dito na ba dumadayo? Ha? Sino po ang pangulo ng mga isda? Sino po ang pangulo ng mga isda dito? Si Kapitan din. Asa po si Kapitan na? Wala? Okay, ito lang po ang may tutulong ng Salvation Rosales sa inyo. Ang sabi ko kay Kapitan, wala siya, kaya pwede natin pag-usapan Ang sabi ko po kay Kapitan, kung dyan na po nagpapaputok, kaya sabi ko kwentuhan lang ito, baka makakita ko saan. Kaya pala, pag kami nagbabantay dyan sa bantay dagat natin, ay ang mga dumadaan na bangka, galing dito, may hilahilang sibiran ay laging tigil. Ayun pala, ay dito na po sila nagpapaputok. Kaya pala pag dumadaan doon sa amin, ay tigil na yung bangka, yung pala ay nakapagpaputok na. At sabi nga po natin, Kapitan, ay dito na nga pumunta. Ngayon po, sa ngayon, ang may tutulong ko po sa inyo, natagit ang ating punong barangay pa rin pala, ang pangulo ng mga mangista. Hindi man kayo makalapit, hindi nyo matalong na malapit, hindi kilala. Ngayon po, ito po ang isang kayang ibigay ng inyong Salvation Rosales, isang munting larga vista. Para kahit dinilaan po kayo, malayo ang distansya ng mga nagpapaputok, masisilip dito, makikita. Sabi ko sa kanya, kung maaari mapicturean ninyo, ipasa lang po ninyo sa akin kung anong uri ng bangka at kung sino yung tao mismo na nagpapaputok. Bakit po? Kasi po,
ang ating pong pinapangalagaan ay ang ating pong dagat. Unang-una, ang isa po sa pangunahing hanap buhay ng Barangay Atulayan ay ang pangisdaan. Tama po ba? Ngayon, sino po ang tunay nagmamalasakit sa ating pangisdaan? Sino? Sa kanyang kasalukuyan, na ating mga leader ng ating bayan, ang tunay nagmamalasakit sa ating pangisdaan. So ngayon po, ang inyong lingkod, isa po sa sinusunod ng inyong lingkod, ang ating pangisdaan. Na ating pong ingatan, gabayan, bantayan, Bakit? Kasi kung yan po ay patuloy natin pababayaan, walang tao, walang leader, na siyang magpuproteksyon sa ating mga mangisda darating pong panahon. Baka sabi doon sa awit ng asin, wala nang isda. Baka sa libro na lang. At kung mangyari po yung mga minamahal ko mga kabarangay dito sa Barangay Atulayan, tama yan. Mawawala na po ang ating hanap buhay. Mahihirapan po tayo sa ating hanap buhay. Kaya ngayon po, imbiya po ni Barangay Binto, akin pong inaabot, kay Kagawad Nera, ang isang munting larga vista, nakniti ako po, kahit malayo inyong distansya, ay makakita ninyo kung sino yung mga nagpapasaway yan po sa ating karagatan. Yun lang po ang kaya kong ibigay ngayon, ha? Kaya sinasabi ko po sa inyo, si Kapitan PJ po ay hindi si Fernando po. Kapag lumapit kayo, hihingi ng 4, ibubulot ako at ipuputok ko ang 150. Para magkaroon kayo ng 4. Ang inyo pong lingkod, ginagamit ang pundo para po sa edukasyon. Ito pong libre pag-aaral, Ang tuition po dyan ay 20,000. Pero, ang kalahati po yan ay sinagot na ng inyong lingkod. At ang kalahati po ay sinagot naman ng Fraternal Eagle of the Philippines. Yung agila kung alam ninyo. Okay, hindi na po magtatagal. Sana po mga minamahal po mga kabarangay dito sa Barangay Atulayan, huwag po ninyong kakalimutan. Ilan po? Tapatan na po tayo. Ilan ang konsel ng bayan na taga-aper na lumalaban ngayon? Ilan yung taga-aper na lumalaban ngayon? Marami! Ha? 3. Sunod na tanong ko. Nung magkaroon po ng Bagyong Christine, nakabot ba ang food pack dito sa Barangay Atulayan? Wala! Nakabot ba? Wala! Di ba? Kaya nung kayo mag-meeting doon sa bayan ng mga kapitan, kasama ang mga department head ng pamahalaang bayan, ang tanong ko lamang sa kanila, yun po bang food pack ang budget para sa buong Kalawag? Ang sagot nila, mula sa MDR, ang budget po ay para sa buong bayan. Ang sunod ko pong tanong ay ganito, kung ganun, saang bayan sakop ang aper? Di ba? Isa lang po yan sa pinaka-latest sa pwede kong gamitin halimbawa sa inyo, na ang katotohanan po na kalalagayan ng sistema ng politika dito sa ating bayan, ay meron po tayong bayan at merong upper Kalawag. Ako po'y baguhan pa naman dito sa ating bayan ng Kalawag. Ako po'y 4 na taon pa lamang. Nagkataon po na binagay po ng barangay, lalo ko po nakita ang kalalagayan ng ating upper Kalawag. Nakita ko ang sistema na kung saan merong pagkakaiba. Katulad ng isang halimbawa sinabi ko sa inyo. Kaya sana po, sa 3 pong konsihal na lalaban ng taga-Upper Kalawag, sana po, suportahan niyo yung 2. Sino yung isa? Ikaw! Cons, Canton, Quezon. Taga-Upper po ba siya? Hindi. Taga-Bantolina, Upper. Sino yung pangalawa? May premyo. Cons, Jerome Rosas. Di ba? Siya po ang pangalawa. Sino ang pangatlo? Kapitan PJ! Cons PJ Rosales. Kilala po sa Cons PJ Rosales? Oo! Yan po ang kauna-una taga Santa Cecilia at taga Distrito 8 na baguhan, na magiging kung sila ng bayan sa darating na midterm election 2025. Sangayon po ba kayo? Oo! Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako naghahangad bagay number 1. Isingit nyo lang po ako sa Pangulo. Di ba? Sabi nga, di ba daw po nasa singit? Malapit naman sa langit. Sangayon kayo? Ha? Oo! Okay, so, hindi po ako mag-ahaba. Kung nasabi po ako hindi maganda, hindi po ako kapataran. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. At muli po, happy New Year in advance. Merry Christmas. At meron po akong isang iiwang kasabihan. Tulungan po ninyo si Kapitan PJ na matulungan ko kayo. Magandang gabi.